Kapatid, alam mo ba na merong mga signs sa sinasabi sa Bible kung sa langit o sa impyerno mapupunta ang isang tao? O kapatid, alam mo na ba kung saan ka mapupunta? Sa langit ba? Sa impyerno? Maring alam mo, pero ayaw mo lang paniwalaan o tanggapin. Maaari namang hindi mo alam dahil wala kang pakialam. Pero kapatid, alam mo, hindi ito dapat hinuhulaan lang o hindi ito dapat pinagsasawalang bahala. Hindi ito basta bahala na. Dahil ang Biblia ay may malinaw na signs kung sino ang pupunta sa langit at sino ang pupunta sa impyerno. I'll give you 3 signs from the Word of God sa Biblia at hindi po sa aking sariling opinion. First sign na sa langit ka mapupunta if you have a real relationship to our Lord Jesus Christ. Hindi religion, lalong hindi membership, kundi real relationship to our Lord Jesus. Mababasa nga natin sa John chapter 17 verse 3, sabi dito, at itong buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Yesu Kristo na iyong isinugo. Hindi po basta kilala mo lang si Yesu Kristo sa pangalan. Hindi kilala mo siya personally, na meron kang totoo at tapat na relasyon sa Kanya, na meron kang connection sa Kanya at sinusunod mo siya. The question is, do you walk with Him? Do you talk to Him? Do you trust Him? If your answer is yes, then that's a sign na para sa langit ka. Pangalawa, if you have repented from sin, yung may totoong pagsisisi, hindi basta guilt lang. Dahil sabi nga, sa Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Kung tinanggap mo na makasalanan ka at totoong pinagsisisihan mo na ang lahat ng yon, tinalikuran mo na at kinamumuhian mo na ang lahat ng mga mundong bagay, if you feel conviction pag nagkakamali ka, then that is a sign that the Holy Spirit is working in you. Dahil wala pong makakapunta sa langit na ayaw iwan ng kasalanan. Third, if you have the Holy Spirit. Dahil mababasa natin sa Romans chapter 8 verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Kung sa Panginoong Hesus ka, ibig sabihin, nasa iyo ang Holy Spirit. Paano mo malalaman kung natanggap mo na ang Holy Spirit sa buhay mo? Mababasa natin sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Wala pong batas laban sa mga ito. Hindi naman perpekto kapatid, pero may bunga at nakikita yon sa iyong pamumuhay. Kung may pagbabago ba sa puso mo, sign yan na nasa iyong Holy Spirit at ikaw ay anak ng Diyos. At ito naman ang mga signs na sa impyerno ka mapupunta. Una, if you reject Lord Jesus Christ, hindi dahil hindi ka relihiyoso, hindi dahil hindi ka mabait, hindi dahil tinanggihan mo mismo ang tanging daan ng kaligtasan, ang nag-iisang daan patungo sa langit at sa amang mga pangyarihan, ang Panginoong Hesukristo. Dahil sabi nga sa John chapter 3, verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay di magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Napakalinaw po. Walang ibang daan. Walang ibang Savior. At wala pong plan B na binigay ang Diyos. Kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kundi ang pagtanggap lamang sa Kanya. Pangalawa, if no repentance, yung ginagawa mong kasalanan pero wala kang conviction, walang struggle, walang remorse, yung masayang-masaya ka sa kasalanan at pinagmamalaki mo pa. Pero sabi nga, sa Hebrews chapter 10, verse 26 to 27, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Kung wala kang desire magbago, if sin doesn't bother you anymore, that is really a dangerous sign, kapatid. Pangatlo, if you live for yourself, not for God. Ulitin ko, hindi issue kung mabait ka. Ang tanong dito ay kung kanino ka nabubuhay. Dahil sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 4, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok,
at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Kung sarili mo ang Panginoon mo at hindi ang Panginoong Jesucristo, that is a sign na wala ka sa daan ng langit. Ang sukatan natin dito, kapatid, ay hindi sa kung anong relihiyon mo o kung mabait ka, kundi kung ano ang nilalaman ng iyong puso, kung sino ang kinikilala mo sa buhay mo. Tandaan mo, kapatid, heaven is not for the religious people. Heaven is not for the perfect people. Heaven is not for the good people. Heaven is for those who have Jesus. And hell is for those who say, I don't need God. I live my own life. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father. Hindi basta nagtataglay ng salita, hindi basta naniniwala, kundi dapat may puso, may pagsunod, may pagbabago na nagmumula sa Diyos, na may magagandang bunga na nakikita sa buhay mo. Kapatid, your choice today reveal your destination. Kaya kung wala ka pang relasyon sa Panginoong Jesus, if you haven't repented, if you're living for yourself, then this is your wake-up call, kapatid. Jesus is still calling you right now, today, sa mismong oras na ito na pinapanood mo ang video na ito. Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So call on Him, return on Him, choose life, choose heaven. Amen.